Thanks. Pasalamat ko sa kanya pagkalabas ko ng sasakyan niya. Hinatid niya kasi ako pagkatapos ng klase. Wala naman kaming subject ngayong araw na magkaklase, kaya nagulat talaga ako nang makita ko siya na nakaabang sa akin sa labas ng classroom. I never expected him to wait and take me home, actually. To think na 3 oras ang klase ko ngayon, well, that's really something. Welcome, Kloko. Napangiti na lang ako bigla at napaling ang ulo ko. Damn that ko, at the last part, nagkibit balikat na lang ako, at magpapaalam na talaga sa kanya na papasok na ako, pero yun na lang ang pagtataka ko nang bahagyang pumungay ang mata niya, at inginuso ang mapulang labi. Kiss ko. Biglang hirit niya pa at mumuso. Manahimik ka nga. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya at mabilis na pumihit patalikod. Asus! Kinilig siya diba? Kinilig ka. Kinilig ka. Biglang pahabol niya at napatili na lang ako nang kiniliti niya ako sa tagiliran mula sa likuran at hindi ko na napansin na nakalabas na siya sa kotse niya. Ano ba? Lance? Buwiset ka. Tama na. Tawa lang ang isinagot niya sa akin at ipinagpatuloy ang pagkiliti sa tagiliran ko. Nahihirapan naman akong awatin siya habang tumatawa at pilit na inaalis yung kamay niya sa bewang ko. Aminin mo na kasi, kinilig ka diba? Mapang-asar niyang sabi habang kinikiliti ako. Hindi nga. Patuloy pa rin ako sa pagtanggal ng kamay niya. Weh! Amin na kasi. Natatawang-git niya at halos makapusan na ako ng hininga sa ginawa niya, napahawak ako sa dibdib ko at alam kong wala na akong choice. Tama na Rihi, kasi. Na! Pasigaw kong sabi at doon niya lang ako tinigilan. Nakapaskil naman sa mukha niya ang isang nakakalokong ngisi at kaagad akong nag-iwas ng tingin. Anong ina? Nakinikilig ka? Tukso niya at alam kong nakangisi pa rin siya habang sinasabi yan. Wala. Biglang bawi ko, nag-umpisa na akong maglakad na puno ng kahihiyan pero hindi niya ako hinayaan at naramdaman ko ang kamay niya sa braso ko. Pinaharap niya ako sa kanya at tumigil ang hininga ko nang umakyat ang kamay niya sa pisngi ko at hinaplos ito. You're blushing. He grinned at handa na sana akong singhalan siya, pero hindi ko na nagawa dahil sa pareho kaming nagulat sa biglang pagbusina ng isang puting sasakyan sa likuran namin mismo. Hoy! Mga bata! Iwag nga kayong maglandian sa gitna ng kalsada. Mga perwisyo! Singhal sa amin ng matandang lalaking nasa loob ng sasakyan at naagaw ng pansin ko ang bigot niya na may kurba sa ibabaw ng labi niya. Naramdaman ko ang marahang paghigit sa akin ni Lance paalis sa may daan at bigla akong natawa nang magkatapat ang mukha namin. Nakangisi din siya at natawa nang tumawa ako. Ikaw kasi. Turo ko sa kanya habang pigil ang tawa. Ikaw kaya yun? Sabi din niya sa akin at matawa-tawang sinundan ng tingin ang sasakyan ng lalaki kanina na papalayo. Ikaw nga nangingiliti dyan. Kainis. Sumeryoso akong bigla at kinunot ko ang noo ko para kunwari naiinis ako pero agad napawi at napatawa na lang ulit ng ginaya niya si kuyang may mustache. Hoy! Mga bata! Iwag nga kayong maglandian sa gitna ng kalsada. Mga perwisyo, sabi niya at hinawakan pa ang baywang na parang matanda. Tama na nga yan. Yung mustache ang nagdala, pigil ko sa ginagawa niya na matawa-tawa. Napansin mo din yung mustache? Tuloy niyang sabi habang tawa ng tawa, patuloy lang naman ako sa pagtango at siya naman ay humalakhak pero makalipas ang ilang segundo at tumigil at napasok kaagad ako sa ibinigay niya sa aking tingin. Back to the topic, anong sabi mo kanina? Bigla niyang sabi na sumeryoso ang mukha at tinitigan ako. Uminit na naman ang pisngi ko at napaiwas ng tingin ito. May sinabi ba ako? Todo iwas kong sagot. Yuha! Kunwari ka pa. Nag-confess ka na nga. Umisi siya at hinawakan pa ang baba ko para mapatingin sa kanya. Si-confess mo mukha mo. Tinulak ko siya ng bahagya at inayos ang buhok ko na nalaglag sa noo ko. Weh! Hindi niyo tayo girlfriend. Tinaasan niya ako ng kilay at naglalaro ang ngisi niya sa labi. Wala naman kasi akong sinasabi. Defensive kong sagot. Defensive. Nakangisi niyang puna at hinuli ang kamay ko na hahampas sana sa braso niya. Sa ngayon, magdeni ka lang but I know you will admit it someday. Confident niyang sabi at nakataas noo pa,
napangiwi naman ako at inilingan siya. Dream on, Yemi Cruz. Inirapan ko siya pero ngumiti din ako pagkatapos. Lumapit ako ng bahagya sa kanya para ayusin ang nagulo niyang kwelyo at patuloy lang naman siya sa kakadaldal sa harapan ko. Totoo naman ah. Time will come and you will say na kinikilig ka. Pangungulit niya at kinindatan ako. Hanggang pangarap na lang naputol ang sasabihin ko nang biglang bumukas ang gate ng bahay at lumabas si ate na parang excited at tuloy-tuloy na nagsalita. Chlo, nadyan ka na pala. Bilis. May surprise ako. Sabi niya na parang hindi napapansin ang tao sa tabi ko. Nakatitig lang siya sa akin, pero nakita ko ang pagtigil ng sinasabi niya sa ere ng mapalingon sa kasama ko. I cleared in my throat. Ate, si Lance nga pala. Said. Putol niya sa sasabihin ko at yun na lang ang pagkunot ng noo ko sa tawag niya kay Lance. Said. As in, Cedric. Bakit? Magtatanong na sana ako pero hindi pa man ako nagkakapagsalita ay naunahan na ako ng pamamaalam ni Lance. Asage, Chlo, I'm going, good night. Halos kilabutan ako sa lamig ng boses ni Lance sa tabi ko na parang hindi napansin si ate sa harapan na nagsalita. Nagitla pa ako sa gulat nang marahan niya akong hinahin sa kanya bago hinalikan ang noo ko at mabilis na pinasibat ang sasakyan paalis. Napatingin naman ako kay ate at napansin ko ang magkahalong pagkabigla at pagkadismaya sa itsura niya. Ate, pukol ko sa atensyon niya at mukhang nagulat siya sa pagsasalita ko. Halika Chlo Elling. May surprise ako. Sabi niya na halatang pinilit na sumaya ang tono ng pagsasalita niya at hinila ako papasok sa bahay. Ate, ano na namang kabaliwan to? Patili kong sigaw sa ate ko nang madatnan ko na may mga baklang nakangisi sa akin, habang may mga dalang gunting, kapapasok pa lang naming bahay at ito kaagad ang nadatnan ko. Surprise! Nakangisi niyang sabi at itinaas pa ang kamay niya. 8. I stomped the feet at sinamaan siya ng tingin. I'm tired of this. Sugod! Kung gulat na ako kanina ay mas nagulat ako nang lumabas si Mika sa likod ng kurtina, habang sumisigaw pa at maya-maya ay nakita ko na lang ang sarili kong nakaupo at napalilibutan ng mga taong mukhang may masamang gagawin. Sa kabilang banda naman ay kitang-kita ko ang mga ngisi at pag-aapir ng dalawang epal. Kung alam ko sana na ganito ang mangyayari di sana mamaya na ko umuwi. Pumasok naman si Kuya Jules na napatawa nang makita ang sitwasyon ko at napailing na lang nang makita sina ate na naghahagikikan. Rika, ano na namang pinanggagawa mo sa kapatid mo? Natatawang tanong ni Kuya habang palapit kay ate pagkatapos ay hinalikan ito sa pisngi, napairap na lang ako sa kawalan. Isa din to. Napabuntong hininga na lang ako at nagpaubaya sa gagawin ng dalawang bakla. Well, wala na naman akong magagawa Napamulat na lang ako nang nagtilian ang dalawang bakla habang pumapalakpak ang mga kamay na animoy may nagawang maganda. Perfect! Nangunot ang noo ko at umayos ng upo, dun ko lang din na-realize na nakatulog ako. Dali-dali namang lumapit sa kinaroroonan namin si Mika at ate na akala mo nakakita ng multo pagpunta sa harap ko. O NBG, sabay nilang sabi, nagkatinginan at umiling sabay tingin sa akin. Ate, hindi ko alam na may mas igaganda pa siya. Nakangangang sabi ni Mika habang nakatingin sa akin at tinaasan ko siya ng kilay. Tama. Salamin! Sigaw ni ate na agad din namang ibinigay ng dalawang bakla. Oh, Chlo, look at yourself. Napailing na lang ako at kinuha ang salamin at medyo nagulat ako sa itsura ko. Well, medyo lang dahil wala namang masyadong nagbago. Yung buhok ko lang, nagkaroon ng bangs at medyo highlights na brown. Sa bagay, may improvement kasi feeling ko, hindi na ako mukhang manang at medyo bumata akong tignan. Well, not literally imanang pero kasi wala akong concern pagdating sa mukha ko. Makabihis lang ako ng maayos ay ayos na at hindi ko rin maiwasan na magandahan sa bago kong buhok. Sa tingin ko naman ay mas bagay sa akin ang ganito, kaysa sa buhok kong hanggang bewang ang haba dati na. Actually, may split ends. Ayos lang. Komento ko at ibinalik sa kanila ang salamin. What? Ayos lang. Anong klaseng reaksyon yan, Klomay? Gulat na sabi sa akin ni ate na parang kanina lang ay hindi na tameme nang magkita kami sa labas ng bahay. Hindi ka ba ma-amaze? God, Bessie. Tao ka na. Sa sobrang banas ko sasabi niya ay binatukan ko siya.
Ano ako, hayop noon? Ganun? Enyo, nagbago lang ang buhok eh. Tumayon ako sa inuupuan ko at pinagpagan ang sarili pagkatapos ay tumingin sa mga baklang nagsabotahe ng buhok ko, pero maganda ang kinalabasan. Salamat! Umiti ako at umalis na. Bes, gising na. Napaupo akong bigla nang makarinig ng malakas na sigaw sa tapat ng tenga ko at naiinis na tinakpan ang tenga ko. Ina! Kailangan talaga sumisigaw. Kainis. Kitang anong oras na akong nakatulog eh. Reklamo ko at inayos ang bagong repair kong buhok. Dumiretso naman kaagad ako sa banyo para makapag-ayos ng sarili. Mukhang gagabihin ang klase ko ngayon dahil sa susunod na linggo ay itutuloy na ang internship. Hinagilap ko ang salamin ko sa drawer ko at maagap na bumaba sa dining para saluhan sila ate at ang kaibigan ko na feel na humihigop ng so. Shlo, napatingin ako at tinaasan ng kilay si ate nang pasigaw niya akong tinuro. Amin yung mga mata ko. Oh! Parang walang pakialam na sagot ko at umupo sa harap niya. Anong oh? Bakit suot mo yung eyeglasses mong makapal na naman? Napailing na lang ako at napapikit na lang nang lumabas si magkomento si Mika na malakas na naman ang boses. Chloe! Anong? Bakit may ganyan ka na naman? Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanila. Masakit sa mata okay? Ayoko ng contact lens, please. Sabi ko na lang na nagpatahimik sa kanila. Sa bagay, nakaka-irritate siya pero kasi. Ay teka! Mama! Biglang sigaw ni ate sa papapasok na si mama. Tumayo ako at humalik sa pisngi niya bago umupo, ganun din ang ginawa ni ate, Mika at Kuya Jules. O bakit Rika? Tanong ni mama at nahahapong naupo sa upuan na nakareserba sa kanya. Binigyan ko siya ng malamig na tubig para umaliwalas ang pakiramdam niya, sigurado kasi akong baka nainitan siya sa pamimili sa panahong ganito. Ma, yung pinabili kong eyeglasses, tanong ni ate na hinahalungkat ang mga paper bag na dala ni mama. Andun sa pouch ko, kunin mo. Teka kaninong sukat ba yun? Tanong niya at mumiti sa akin. Kay Chlo po. Halos mabuga ko ang iniinom kong tubig at nasamid pa ng bahagya bago nilingon si ate na nakangisi sa akin. Ano na naman yan? Is violently ask her, kalian ba ako tatantanan ng kapatid kong to? Ngayon na nga lang kami nagkita ulit, sinisira pa ang ayos ko. Eyeglasses. As you can see, alam ko namang magiging ganyan ang mangyayari kaya nagpabili ako kay mama ng eyeglasses na sukat sayo na hindi ganyan kakapal at kamanang. Tignan mo to, maganda at may class. Social ang dating. Napailing na lang ako sa kawalan at kinuha ang salamin na binigay niya sa akin. Sinukat ko naman ito at sakto lang at parang katulad lang din nung makapal kong salamin pero mas maayos ito tignan kaysa sa luma ko. Pahiram ng pang-ipit, tawag ko sa atensyon ni Mika habang naglalakad kami papasok sa university, nga at bago ang buhok ko pero hindi ako masyadong sanay na nakalugay. Mas komportable ako kapag nakaipit. Shut up, Chlo. Hindi ka mag-ipit, sayang ang effort namin ni Ate Rika kung mag-iipit ka diba? Nakaismid niyang sabi at napansin ko ang maasim niyang mukha parang may pinipigilan siyang hindi ko mapangalanan. Ayos ka lang. Pahiram na kasi ng panali. Chlo. Huwag kang maingay, natatae ako. Biglang sabi niya at sa sobrang hina at bilis nun ay hindi ko nakuha. Ano? Tanong ko at lumapit sa kanya. Najejebs ako, nyeta. Ha? Tanong ko ulit sa kanya, para kasing nagrarap magsalita, ang bilis-bilis. Nejejebs nga ako. Sumimangot ako sa kanya at tinaasan siya ng kilay. Ano ba yan Mika, lakasan mo nga. Pabulong-bulong pa Natatae na nga ako. Bingi. Napasigaw siya at natigalgal ako, tumahimik naman ang paligid at lahat nakatingin sa pwesto namin, sa kanya, to be specific. Tahimik at parang nagpapakiramdaman ang mga tao nang mabaling ang atensyon ng lahat sa paghahagalpak ng tawa ng isang tao. Sa likuran ko, nang tinignan ko ito ay walang iba kundi si Mike. So sorry. Just can't. Hindi niya matuloy-tuloy ang sasabihin dahil sa lakas ng halakhak niya, halos mapahawak na siya sa tennya. Napatingin ako nang nagmura ang kaibigan ko sa tabi na ngayon ay puno ng pagkapahiya ang mukha na nahaluan ng inis at galit. Buwaiset. Kung hindi lang kita biglang sigaw niya na pinutol naman kaagad ng lalaki.
Mahal, nakangising tanong ni Mike at bahagyang tinagilid ang ulo, parang tignan ng mapang-asar si Bessie. Shut up, jerk! Pasigaw na sabi ni Bessie at napanganga ako sa sunod niyang ginawa, nilapitan niya ito at sinapak. Malakas ito na nagpatulala kay Mike habang nakahawak sa panga, napasigaw naman ang mga estudyante sa cafeteria na hindi makapaniwala sa nagawa ni Mika. Arsh! Inis na sigaw ni Bessie na nagmamadaling lumapit sa akin at bumulong, Bessie, mauna ka na. Di ko na kaya, konti na lang, bubulwak na. Naiinis at parang nagpipigil niyang bulong at wala sa sariling napatango ako. Oh, Seje. Hindi na ako nag-alinlangan na pumayag dahil baka dito pa sa harap na tao lumabas ang iniipit niya. Ang dami niya kasing nilantakan na pagkain sa bahay kanina, kaya hindi na ako masyadong nagulat sa sinabi niya. Nagmamadali siyang tumakbo sa banyo at sinundan siya ng tingin ni Mike at napapailing na lang habang nakangiti. Kung hindi niya na itatanong ay merong something dyan sa dalawa dati, pero ang gulo ng story nila. Basta, gago yang si Mike kaya ganun. Naglalakad na ako papasok sa locker room nang may biglang tumakip sa mata ko kaya nagulat ako at napasigaw. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Buwiset. Sisigaw ako. Sumigaw ka. Alam ko kung sino tong nagtatakip ng mata ko, boses at amoy palang alam ko na kung sino tong unggoy na to, napalabi naman ako at sumigaw ulit. May rapist! Hindi ko na rin natapos ang pagsisisigaw ko nang takpan niya ang bunganga, kaya kahit anong salita ko hindi maintindihan. Naamoy ko kaagad ang mabango niyang kamay at bumilis na naman ang pagsirko ng puso ko. Bakit ba palaging ganito? Hindi naman ako ganito dati Ilve, si Lens na tlo ko, eto naman. Tinanggal niya ang kamay niya sa mata ko, pero nanatili pa rin ang kamay niya sa bibig ko. Nasa likuran ko siya kaya mukhang nakayakap siya sa akin, at hindi maiwasan ang pag-iinit ng pisngi ko sa itsura namin ngayon. Namiss lang naman kita good morning. Bulong niya at hinalikan ang pisngi ko bago ngumisi at nakapamulsa habang pasipol-sipol na umalis. Girlfriend, kain tayo. Agad na sabi sa akin ni Lance nang mag-break at walang pasabing kinuha ang bag ko. Napataas ang kilay ko at pinigilan siya, teka. Si Mika, sabi ko at tinignan si Mika habang nakahalukip-kip at masamang nakatingin sa lalaking nambwisit sa kanya nung umaga. Kiyakhe. Ayan lang teka nga. Bago pa ako makapagsalita ay agad siyang nakalapit kay Mika at may binulong dito. Tumingin sa pwesto ko si Mika at tinaasan ako ng kilay saka siya bumaling kay Lance at tumango. Lumapit naman sa akin si Lance pagkatapos na may ngiting tagumpay. Well, pumayag. Paano ba yan? Halika ka na girlfriend ko. Humalakhak siya at walang pasabing hinapit ang bewang ko at lumabas, hanggang nasa daan ay dinig ko ang mga bulungan ng mga tao sa paligid at ang kanilang mga kung ano-anong problema sa akin. Pakialam ko. Napahinga na lang ako ng malalim, people are really judgmental kahit wala naman silang alam sa totoong nangyayari. Napabaling naman ako kay Lance nang magsalita siya. Mas may igaganda ka pa pala no? Nagpuyos ako sa inis at tinanggal ang kamay niya na nasa baywang ko. Wow ha! Ano yan compliment o insult? Naiinis kong baling at tinaasan siya ng kilay, ngisi lang ang isinagot sakin kaya napaigik siya ng batukan ko ng malakas. Aray nemen! Ingsekit ning betek maarte pa niyang sabi at hinawakan ang batok niya. Manahimik ka nga, corny mo. Inirapan ko siya at lumayo sa kanya ng bahagya. Inayos ko ang glasses ko at tinignan kung may mapepwestuhan pa ba dito sa cafeteria. Hoy! Itong loves ko naman hindi nag-aantay. Grabe! Narinig kong reklamo niya nang mauna ako at napailing na naman ako sa tinawag niya sa akin. Loves! Nek-nek mo! Manahimik ka nga. Umismid ako nang makitang wala ng pwesto sa cafeteria at bumaling sa kanya na kasalukuyang tinatanggal ang unang 3 buttons ng uniforme niya. Punuan na dito, paano yan? Sabi ko kahit na nadidistract ako sa ginawa niya sa uniforme niya. Bakit first 3 buttons lang? Lahatin na kaya niya. May alam ako. Agad niyang hinila ang kamay ko at sumunod na lang ako sa kanya ng walang imik. His warm big hands against mine was really a great feeling. May kung anong kiliting nararamdaman ang palad ko na hawak niya na nakakonekta sa tayan ko na ngayon ay puno na ng mga nagkakagulong paru-paro. Sa isang lilim dito sa soccer field niya ko dinala, mahangin dito at refreshing ang ambience,
ayos na to. Kaso may problema, kapag umupo ako ay madudumihan ang skirt ko pero. Bahala na nga. Pinagpagan ko saglit ang palda ko, pero paupo pa lang sana ako, ay bigla akong nakaramdam ng kamay sa may pang-upo ko. Halos mapatalon ako sa gulat at nang lingunin ko si Lance ay nakaangat ang kamay niya sa ere at tulala sa akin habang nanlalaki ang mga mata. Sorry. Pigil hininga niyang sabi at namumula pa ang pisngi. Gago ka. Manyak. Nagtititili ako at agad hinubad ang heels ko at bago ko pa man ma-realize ang ginawa ko ay naipukpok ko na ito ng malakas sa ulo niya. Natulala ako nang unti-unti siyang napahawak sa ulo niya at bumagsak sa damuhan. What the? Ano na namang nagawa ko? Ayos naman siya, Hija. Nagkasugat lang siya sa ulo marahil ay dahil sa pagkapukpok mo ng takong ng heels mo. Napayuko naman ako sa sinabi niya, ano bang nagawa ko? Pero kasi manyak siya eh. After that scene ay nagpanik ako nang mawalan siya ng malay. Agad akong inatake ng kaba at muntik na akong maiyak sa kagagawan ko. Hindi ko naman ini-expect na mapapalakas ang tama nito sa ulo niya at hinimatay siya. Mabuti na lang talaga at bukol lang ang nangyari sa kanya, kung hindi ay hindi ko talaga alam ang mangyayari sa akin. Sige Hija, maiwan ko muna kayo. Magigising naman siya maya-maya. Tumango na lang ako sa nurse at napatingin sa natutulog na lalaki na may ice pack sa ulo. Ang amo naman ng mukha niya kapag ganito, parang anghel pero kapag gising isang living manyakis. Putek na, napakamanyak Naisip ko din na marahil ay hindi niya sinasadya pero grabe naman, bakit sa puwet ko lumanding diba? Ano yun, instinct lang. Napailing na lang ako sa mga naiisip ko, para kong baliw. Napatingin ako sa kanya nang bahagyang gumalaw yung ulo niya at kumunot ang noo. Bumalik na naman ang pagkakakonsensya ko. Nagmulat siya ng mata at nang magkasalubong ang mata namin ay agad akong lumapit sa kanya. I bit the lower lip at inabot ang pisngi niya. Lance, ayos ka lang? I'm sorry. Napatigil ako sa pagsasalita nang bigla niyang hinila ang kamay ko na hahawak sana sa kanya at natagpuan ko na lang ang sarili kong halos konti na lang ay magkalapit na ang mukha namin. My heart starts thumping and beating unknowingly fast pero pinilit ko pa ring magmukhang normal bago siya tanungin. Aayos ka na? Nag-aalangan kong tanong at sa totoo lang ay gusto ko nang sapakin ang sarili ko sa tanong ko. Malamang di siya ayos nagtatanong pa ako. Umiling siya kaya napanguso ako. Sir, napaawang ang labi ko nang walang sabing sakupin niya ang labi ko at marahan ang ginawa niyang paghalik roon. Hindi ako nakagalaw lalo pa noong kagatin niya ang pang-ibabang labi ko na nagpagulo sa ulo ko. Ayos na. Umisi siya at pinakawalan akong tulala at wala sa sariling napahawak sa labi ko. Did he just? Oh, my God. Tulala pa din ako at hindi pa rin makapaniwala sa nangyari kanina sa klinik. Matapos noon ay parang walang kakaibang nangyari base sa kilos ni Lance. How could he be so cool after that? Ni ako nga di pa din makarecover pero siya. No, scratch that. Malamang di naman big deal sa kanya yun. Sa dami ba naman ng babae na nahalikan niya? There's nothing special about it. And I actually felt a slight pang on my chest upon thinking about that. You all right? Napabalik ako sa wisyo sa biglaan niyang pagsasalita, tumango lang ako bilang sagot at binaling na lang ang paningin sa daan. It was my first effing kiss, I just can't believe it. You know, I'm not sorry for that. Napatingin ako sa kanya at kita ko ang pagkamangha sa kanya, at hindi rin nakaligtas sa akin ang mga patagong ngisi niya at nakagat ko ang labi. Sorry for what? Nangunot ang noo ko. The kiss. Mas lalong lumaki ang kanina lang na tinatago niyang ngisi at uminit ang pisngi ko na gusto ko nang hawakan ang magkabila para lang uminit. No chlo, just no wag ka magpadala. Paalala ko sa sarili ko. It's a weird thing that I can still taste his sweet lips. Damn it, Villafuerte. What was happening? Manahimik ka na lang. Umirap ako sa kawalan at narinig ko ang halakhak niya na nagpangilabot sa akin. Pero seryoso nga, girlfriend ko. Di ako magsusorry para dun. Bakit ako magsusorry sa mga bagay na ginusto ko naman, diba? Mahinang sabi niya at nahuli ko pa ang pagsulyap niya sa akin. Nakakainis lang, it was just pretend, okay? Just 3 months and everything's done.
hindi ako mahulog. So, nandito na pala tayo. Ni hindi ko napansin na nasa tapat na kami ng bahay, dahil tulala lang ako madalas at hindi pinapatulan mga kabaliwan niya at kadaldalan niya habang nasa bahay kami. I said thanks, Lance, and I'm sorry. Mahinang sabi ko at kinapa ko ang ulo niya na may bukol. Bahagya naman siyang napangiwi at marahang tinanggal ang kamay doon bago ngumiti sa akin, pero bago pa man ako makalabas ay marahan niya akong hinila sa braso, kaya napatingin ako sa kanya. Malalalim na titig na naman ang ibinigay niya sa akin at biglang bumaba ang tingin ko sa labi niya na binasa niya gamit ang dila. Bakit? That's it. I'm stuttering again. Nakatitig lang siya sa akin at napakalapit ng mukha namin sa isa't isa. Hindi naman katulad ng lapit sa klinik pero malapit pa rin kung tutuusin. Ito na naman at hindi ko maipaliwanag ang dapat kong maramdaman. Umiti siya sa akin at biglang may kinuha sa backseat. Sinundan ko iyon ng tingin at nanlaki ang mata ko nang makitang isang malaking pumpo ng red roses yun. For you. Nakangisi niyang inabot sa akin yun at kumindat pa, hindi naman ako nakapag-react habang nakatitig sa bulaklak. Sa akin? Tanong ko at tinuro ko pa ang sarili ko. Tumango lang siya at halos mawala ako sa sarili dahil sa pagkakatitig niya sa akin. Nanginginig ang kamay ko nang kukunin ko na iyon kaya napahalakhak siya at inilayo sa akin ang baukwet. You're shaking. Sabi niya at tumawa habang hawak pa rin niya ang bulaklak kaya napataas ang kilay ko. Anong nakakatawa? Mataray kong sita. Kinakabahan na nga ako at nanginginig, sasabihin pa niya. Sino bang hindi mahihiya doon? You. Tumigil siya sa tawa at nilagay ang kamay sa tsinya niya na parang may iniisip at halos mapamura ako sa pagkakadipina ng panga niya. Shit! Evay so handsome. Evay so manly. Evay so charming. Evay so attractive. Evay so hot. You're checking me out. Anunsyo niya na parang sigurado sa sinasabi kaya umiling ako ng marahas at kinumpyan siya ang sarili kong magtaray ulit kahit na hindi naman talaga yun ang gagawin ko. In your dreams? Akin na nga yang bulaklak. Sabi ko at inagaw ito mula sa kanya pero hindi niya ako hinayaan at inilayo iyon sa akin. Ayoko nga. Ngumisi siya. Akin na kasi. Ayaw. Nilabas niya pa ang dila niya at bumelat at bumuntong hininga na lang ako at ipinaling ang ulo ko. Wag. Mariing sabi ko at napagdesisyonang lumabas na lang pero hinila niya lang ako pabalik at hinuli ang titig ko. Ito naman. Napakapikon. Joke lang Umuso siya and I found him super cute pero hindi ko ipinakita sa kanya na na-attract ako sa itsura niya. I need to control myself. So, flowers for you, sweetie. Sumilay ang nahihiyang ngiti sa labi ko. Ganito ba talaga ang pakiramdam kapag binibigyan ng lalaki ang isang babae ng bulaklak? Bakit ang saya sa pakiramdam? Inabot niya sa akin pagkatapos ang bulaklak at inabot ko din kaagad pero hindi na ako nakapalag nang hawakan niya ang dalawang braso ko at walang pasabing sinakop ang labi ko at hinalikan ito. I was stunned, halos tumigil sa pagkabog ang dibdib ko at nawala ata ako nang hininga ng bitiwan niya ang labi ko at nangingiting hinaplos iyon ng paulit-ulit. Just wanna taste it, tea. Kumindat siyang muli at kumislap ang mga mata niya. Walang pasabing lumabas siya sa side niya para pagbuksan ako ng pintuan. Wala sa sariling napalabas naman ako dahil sa hilan niyang marahan palabas ng sasakyan. Good night, girlfriend. Dream of me. Humalik siya sa noo ko pero nakita ko ang pagkunot ng noo niya pagkatapos. Bakit? I asked him pero umiling siya at nang sundan ko ang tingin niya ay nakita ko ang ate ko na papalabas ng gate at nakatulala sa amin. Ate Rica. I called her at kumaway, parang napilitang kumaway naman siya sa akin pabalik at napabaling ako kay Lance na tumikhim at napansin ko ang pag-abot niya sa kamay ko. Ate ko nga pala. Turo ko sa ate ko at tinawag siya papalapit. She looks like she wants to runaway pero lumapit siya sa amin. Hi! She greeted silently at napalabi ako. Nakita ko ang pagtango ni Lance at minisyan niya ako bago lumingon ulit sa kapatid ko. Nice meeting you, marahang sabi ni Lance at nakita ko ang paglunok niya. I tugged his polo at napatingin siya sa akin. You alright? Masakit ba ang ulo mo?
Umiling naman siya sa akin at hinigpitan ang hawak sa kamay ko. I'm fine, I gotta go, sweetie. Good night. Hindi na ako nakasagot dahil sa bigla na lang siyang bumalik sa kotse niya at wala pang isnag minuto ay nakita ko na lang napapalayo na ito. Napatingin na lang ako sa bulaklak na hawak ko pabalik kay ate nang ngumiti sa akin. Boyfriend mo? Tanong niya at gusto kong tumutol. Gusto ko sanang sabihin na kunwari lang but no, it will just sounds crazy. Kunwari tapos nahalikan na ako. Gosh, ano ba tong sumagi sa utak ko? Sagot ko na lang at napangiti ako nang maamoy ang mabangong bulaklak. Ganun ba? Sabi niya at bumaba ang tingin sa hawak ko. Naku, news ito kay mama. Ma! Biglang sigaw niya at nakita ko ang pagbalik ng sigla niya at nagtaka pa ako sa ginawa niya pero napangisi na lang din ako. Hinilanan niya ako papasok at pinagsigawan sa kabahayan na lumandi na ako. Bakit ba ako nagpahalik sa loko-lokong yun? Mahinang sabi ko at kinutukan ang sarili ko. Ang gaga mo, Chlo, isa kang gaga. Bakit ba ako nagpahalik? The thought keeps on bugging me 2 days now. Hindi ko pa rin makalimutan ang tagpong yun. Mabuti sana kung isa lang pero dalawa. Nakadalawang nakaunang halik ang lalaking yon at hinayaan ko siya. Gosh, what kind of mind do I have? Winala ko na lang ang sarili sa iniisip at napatili ako sa gulat nang mabasa ako ng tubig. Ang lamig! Nang lumabas ako ng kwarto ay nakita ko ang ate ko na prenteng nakahiga sa kama ko, nakataas pa ang paa niya at nakatakip ang paborito kong unan sa mukha niya. Aba! Feel na feel oh! Napangisi ako nang may maisip na kalokohan bago dahan-dahang lumapit para sumigaw ng pagkalakas-lakas. Sunog! Tili ko at agad siyang napabangon at tumili din ng pagkalakas-lakas. Ang gulat na mukha ay napalitan ng panik dahilan para matawa ako sa kanya. Tawa akong nang tawa dahil takot na takot ang mukha niya at nung narealize niya na nagbibiro ako ay walang pasabing hinagis niya ang unan sa mukha ko. 8. Inis kong sabi na natatawa at binato ko sa kanya pabalik ang unan na sumapol sa mukha niya. Napuno ng tawanan ang kwarto, cause that act turns to pillow fight and that was fun. Minsan na lang kami nakakapagbonding ng ate ko. I mean halos ngayon na lang ulit. Palagi kasi siyang busy kaya ganun at ako din. Nahiga ako sa tabi niya at parehas kaming hinihingal at tumatawa na tuwang-tuwa sa nangyari. Hi! It was fun, Chlo. I missed you. She said sincerely at humarap sa akin at yumakap. Natawa naman ako at niyakak siya pabalik. Miss you too, ate. It's been a while bago tayo nakapagbonding ulit. Lumawak ang ngisi niya at umayos ng upo sa kama. So tell me sister, how are you? Sabi niya at iginalaw ang kilay niya. Mga tanungan mo din ate, ano? Parang hindi tayo nagkikita araw-araw . Napatawa ako at sinuklay ang buhok kong basa gamit ang kamay ko. Well, let's start our girls talk with that. Sagot niya. Okay. I sighed and laughed afterwards. I'm fine 8, you know. Just busy with school and doing some crazy stuffs. I shrugged at nakita ko ang mapaglarong pagtaas ng kilay niya at tumitig sa akin na parang may nagawa akong hindi ko maitatago sa kanya. So dear sister, how about your love life? You have a boyfriend, don't ya? Naramdaman kong pinamulahan ako ng pisngi sa sinabi niya at nag-iwas ng tingin. Naalala ko na naman ang mokong na iyon. Humalakhak siya ng malakas habang hawak ang tiyan niya. I feel so embarrassed. No, not that question. Chlo, answer me. Umiti siya kaya wala sa sariling tumango ako at pinaglaruan ang daliri ko. Yung lalaki kagabi yung boyfriend mo, diba? Mapanuring tanong niya at tumango na lang ulit ako. Sino nga ulit? Yiken, tanong niya at may kung ano akong nabaka sa mata niya na hindi ko maipaliwanag at hindi na pinagtuunan ng pansin. I sighed. Lance. Lance is the name, Lance Cedric Cruz. That's really him. Mahinang sabi niya kaya kinunutan ko siya ng noo. Anong meron? Pero inisihan niya lang ako at nagkibit balikat. Nakita ko na kasi iyon sa events dati and well, it makes sense kung bakit kanya hinatid dito last night. It was good. Good for you, dear. She smiled pero napansin kong hindi umabot yun sa mata niya.
Niyaya na niya ako pababa at kasabay naming si mama na kumain. Nagkikwento pa nga siya na excited na siya sa pag-uwi ng papa. Napailing na lang ako at kinuha ang phone sa bag ko. I am not usually checking phone, but after that so-called dare, ay madalas na akong nakatitig sa phone ko. I opened it and there was 3 unread messages na ngayon ko lang nabasa. From Lance. Hey sweetie, rise and shine. Kumain ka na. Did you dream of me? Mwaa. Napangisi ako. Cruz, Lance Cedric. Napalingon ako sa pwesto niya at nagtaka ako nang makitang wala pa rin siya dun. Akala ko nandun na siya kanina, kaya hindi ako lumingon pero ngayong walang sumagot ay alam kong wala siya. I urgently checked DB phone pero wala namang message galing sa kanya at bumagsak ang balikat ko. Villafuerte, Chlomay. Present. I raised DV hand pagkatapos at napatitig ulit sa phone ko. Where is he? 2 klase ang magkasama kami ngayon eh. Wala naman siyang sinabing absent siya. Yee! Worried ang girlfriend. Napatingin ako sa harap at nakita ko ang mapanuyang ngisi sa akin ni Mika. Epal talaga nito. Hindi no. Manahimik ka na nga lang. Mahina siyang humalakhak at bumaling na sa harapan nang magsimula ng magsalita ang professor. Parang patay akong nakikinig sa sinasabi niya about sa business chuchu at wala ako sa wisho making. Para akong lutang na hindi maintindihan, this is the first time I am like this and it's really bothering. Wala namang pumapasok sa utak ko at para lang akong nakamulat pero tulog ang diwa. Pasulyap-sulyap ako sa pintuan at tinitignan ko rin madalas ang phone ko kung may message siya pero wala naman akong natanggap. Maaga kaming ni-dismiss ng professor dahil sa meeting ng faculty at nagpaalam kaagad sa akin si Mika para sa susunod niyang klase at dumiretso ako sa soccer field at naupo roon. Nakatingin lang ako sa mga naglalaro sa hindi kalayuan at napabuntong hininga ako nang makita ang mga kaibigan ni Lance. Hello! Nag-angat ako ng tingin at napaayos ng upo nang makita ang mga kaibigan niya, si Terence Samaniego at Greg Salcedo. Umisi sila nang tumingin ako at tipid akong umiti. Hello! Pabulong kong sabi, they nodded. Napansin ko ang pasa sa gilid ng labi ni Terence at ang namumulang kamao ni Greg. Looking for him? Terence asked me, puno ng nakakakilabot na tingin ang mata. He was always like that, walang emosyon kahit nakangiti. It's creepy. Phew! Did you know where he is? I asked them at si Greg ang sumagot. Text mo na lang, andyan lang yan sa tabi-tabi. Nagbanat kami ng buto eh. Sagot niya at iniinat ang kamay, may mapaglarong ngisi sa labi niya at nang bumaling ako kay Terence at pinunasan niya ang gilid ng labi niya na may dugo. What the hell? Kumuha ako ng tissue at iniabot sa kanya na agad niyang tinanggap at nagpasalamat sa akin. Tahimik lang naman ako nang umalis sila at sumulyap sa phone ko. I am starting to get worried. Text ko ba? Sabi ko sa sarili ko at sumulyap ulit sa phone ko. Ay text mo na. Tumango ako at nagsalita ang nasa utak ko, tama, ite-text ko. Kinakabahan din kasi ako kung bakit hindi siya pumasok. Naalala ko yung bukol, kamusta na kaya? Text him and send if he's okay and I'm worried. Nag-aalala ka? I scanned DB phone book para hanapin ang pangalan niya at sinend ang mensahe ko. Naman, nag-aalala ako. Sagot ko sa sarili ko, I guess I am really that worried. I started hearing his voice kasi. Natigilan ako bigla at naiwan sa ere ang boses ko. His voice. His. Napatalan ako sa gulat nang may humalik sa pisngi ko mula sa likod at biglang lumitaw ang mokong na babaero. What the hell are you doing here? Sa gulat ko ay hinampas ko siya ng bag na dala-dala ko. I thought it was just hearing his voice at hindi ko napapansin na nasa mismong tabi ko na ang kumag. Nag-text pa ako. Humalakhak siya ng malakas habang hinaharang ang kamay niya para di siya tamaan ng bag na mumula naman ako sa sobrang inis dahil dun at pinagpatuloy ang paghampas sa kanya ng bag. Woo! Easy there, sweetie. Easy. Pinigilan niya ang kamay ko pero hindi ako papapigil. Parang kanina lang alalang-alala ka sa akin ah. Inamba kong ihampas sa kanya ulit ang bag pero nahila niya agad ang kamay ko at inipit sa braso niya. Nagpupumiglas na ako pero di pa rin makawala dahil malamang ay mas malakas siya sa akin.
Tumunog naman ang phone niya at kinuha niya yun sa bulsa ng slacks niya gamit ang kabilang kamay niya habang ang mga kamay ko ay nakaipit sa kabila. Medyo namangha naman ako dahil sa ang lakas niya. From Envy Sweetie. Lance, Calvin, didn't you attend class? Are you sick or what? Want me to come over? Text back. ASAP. He read out loud. Ngumisi siya and I felt so embarrassed. So sweet. Tinitigan niya ako at nilagay ang phone sa bulsa pagkatapos ay hinawakan ang kamay ko using his both hands. Look at me. Hindi ko siya sinunod at sa halip ay umiwas ako ng tingin kaya hinawakan niya ang baba ko at pinatingin sa mga mata niya. I know you're embarrassed. Di naman kita pinagtatawanan. I was just amazed dahil may nag-care sa akin kapag wala ako, diba? In that case, should be thankful. Ngumiti siya at pinitik ang ilong ko kaya napangiwi ako sa sakit. Oh. Nananakit pa eh, bakit ba wala ka? Sabi ko. Kahit sinabi niya yun naiinis pa rin ako sa panggugulat niya pero natutuwa pa rin kasi nandito na siya. Shit! What the hell, Chloe? I overslept. Inantok ako ulit eh. Late na ako nagising at dumiretso ako dito. Actually, I haven't eaten yet. He shrugged pero mukhang hindi siya nagsasabi ng totoo dahil sa namula ang tenga niya kaya tinaasan ko siya ng kilay. What happened to your lip? Nagsalubong ang kilay ko nang makita ang labi niya na may sugat. What? Gulat niya sabi at pinakawalan ang kamay ko. Bakit may malaking sugat yung labi mo? Sikmat ko hinawakan ang mukha niya para patinginin siya sa akin pero umiiwas siya. Wala yan. Iwas niya at inilalayo ang mukha pero hinampas ko ang braso niya. Isa. Lance Cedric. Anong nangyari sa labi mo? Naiirita kong sabi at hinawakan ang pisngi niya. Wala nga, huwag kang mag-aalala, sweetie. Umiling ako at naalala ko ang sinabi ng mga kaibigan niya, kaya mas lalo kong gustong malaman kung anong nangyari sa labi niya. Lance, ano nga? Nag-iwas siya. Isa. Sasapakin Kit. Kulang lang yan sa kiss. He hissed at napaawang ang labi ko at nabitawan ko ang pisngi niya. Napalayo ako pero nahigit niya ako kaagad at inilapit ang mukha sa akin. Come on, let's have a date. Lumayo na siya sa akin pero hindi pa rin kumakalma ang puso ko. Ano? I snapped at mumiti siya sa akin pero hindi naman nawala ang tingin ko sa labi niya na may cut. Mukhang sariwa pa ang sugat at ayaw niyang sabihin sa akin kung anong nangyari. Date tayo, I won't accept no as an answer. Tara. Hinila niya ang kamay ko patayo at wala sa sariling napasunod ako. Nanatili pa rin ang pagproseso sa utak ko ng mga sinabi niya at napakurap nang ma-realize ko ang ibig sabihin niya. Date? Anong? Bakit may date? Napapreno akong bigla sa paglalakad at napatigil din siya dahil sa hawak nga niya ang kamay ko. Why you stop? Tanong niya. Anong date pinagsasabi mo dyan? Hoy, wala to sa dera. Saka. Sa loob lang yun ng campus, nasa labas na tayo kaya bakit? Hindi niya ako pinatapos at halos kalagkadin na niya ako papunta sa kotse niya. Pinatunog niya ito at hinila ulit ako. Get in. Nakasimangot niyang sabi at pinagbuksan ako ng pintuan. Ayoko. Bakit ako papasok? Pumayag ba akong makipagdati sa'yo? Tinapangan ko ang boses ko at inayos ang malalaglag ko ng eyeglasses dahil sa pagkakahatak niya. Mga babae nga talaga. Pakipot, kainis. Nag-iwas siya ng tingin at umiling at nagsalubong ang kilay ko. Tis! Pakipot pala ha? Sige, mag-date ka mag-isa mo, Boyset. Inirapan ko siya at akmang lalayo nang hawakan niya ang braso ko nang ginawa ko iyon. Magde-date tayo. Matigas niyang sabi at hinawakan ang braso ko para iharap ako sa kanya. Ayoko. Umiwas ako ng tingin dahil sa nakaramdam ako ng pagkailang. 1. Tinitigan niya ako pero hindi ako nagpatalo sa pagkailang at tinawanan ko siya. 2. I mimicked, inaasar siya na mukha namang gumagana. Unti-unti ko na kasing nakikita na nagsasalubong ang perpekto niyang kilay and his well-chiseled jaw clenched. Isa na lang Chloe. Kapag naging 3 to, sinasabi ko sa'yo, hahalikan kita. Banta niya at kaagad na uminit ang pisngi ko.
The thought of his lips with mine sounds damn tempting and I shouldn't be thinking like this. Halikan mo mukha mo. Nag-iwas ako ng tingin dahil sa kinakabahan ako dahil iba ang kabog ng dibdib ko ngayon. Ngumisi siya and held his chin. Kahit anong iwas ko ng tingin sa kanya ay natagpuan ko lang ang sarili kong nakatitig na rin sa mga mata niya at noong nakita niya ang pagtitig ko ay lalo siyang umisi at umiling. Ayoko. Gusto ko mukha mo. Nakanguso niyang sabi at yun na lang ang panlalaki ng mata ko at hinanda ang kamay kong sapakin siya nang mahawakan niya agad ito at walang babalang ninakawan ako ng halik at nagmamadaling tumakbo habang natatawa sa tulala kong itsura. Cruz. Patili kong sabi at hinabol siya, para kaming tangang paikot-ikot sa sasakyan niya at naghahabulan, hindi ko na rin nakontrol ang sarili ko, hindi dahil sa inis sa kanya, kundi sa inis sa sarili ko. My heart shouldn't be beating like this. Hindi dapat ako natutuwa sa halik niya. Parang bata lang kaming naghahabulan paikot sa kotse niya at hindi ko siya maabot-abot, masyado kasing mabilis tumakbo. Porke ang bias, nakakainis. Hindi ako tumigil sa pagtakbo pero dahil sa hinapo akong bigla ay napatigil ako. Medyo nahihirapan din akong huminga at doon lang bumalik sa utak ko ang sakit ko. Nawala sa utak ko na may asthma ako at hindi dapat masyadong nagtatakbo. Napahawak ako sa dibdib ko at pilit na humihinga ng maayos, medyo napaupo ako sa lapag dahil nahihirapan ako sa paghinga. Wala akong mahagilap na hangin kahit na anong pilit ko. Talo si girlfriend oh. Sweetie, anong drama mo dyan? Humalakhak siya at narinig ko ang yapak niya papunta sa pwesto ko. Nakita ko ang sapatos niya sa harapan ko mismo pero hindi ko siya nalingon at pinipilit na mahagilap ang inhaler sa bag ko. Shit, asan na yun? Kada segundong lumilipas ay mas lalong wala akong malanghap na hangin at nag-uumpisa ng mangingig ang kamay ko. Sweetie. Chloe, shit. You alright? Nabakas ko ang panik sa boses niya at mabilis siyang pumantay sa akin. Hinawakan niya ang pisngi ko pero hindi ako makapagsalita at nang tanungin niya muli ako kung ayos lang ako ay umiling ako sa kanya at tinuro ang bag ko dahil di ko makita ang inhaler ko. Nakahawak pa rin ako sa dibdib ko and still trying my best to breathe normally. Nagpapanik naman si Lance kakahanap ng inhaler ko sa bag at noong nakita niya ay dali-dali siyang lumapit sa akin at siya na mismo ang naglapit sa bibig ko. Ilang minuto ang nakalipas ay medyo maayos na ang paghinga ko at napabaling kay Lance na nakatitig lang sa akin pagkatapos habang ang kamay ay nasa mukha ko pa rin. Napansin ko rin ang pamumutla ng kanyang mukha. Salamat, pabulong kong sabi at inilayo ang inhaler. You alright? Tumango ako at napahinga siya ng malalim bago ako hinawakan sa balikat. Hindi mo sinabing may asthma ka. Marahang sabi niya at inalalayan ako pa tayo. Nawala din sa utak ko eh. Napatungo ako, umiling na lang siya at pinagbuksan uli ako ng pintuan at pumasok na lang ako. Nagmamadali siyang tumakbo sa driver's seat at nang makapasok ay kaagad niyang hinawakan ang kamay ko. Sure kang ayos ka na? May pag-aalala niyang sabi. Tumango ako at panandalian niyang binitiwan ang kamay kong hawak niya para kumuha ng bottled water sa backseat. Here. Drink this. Inabot ko kaagad yun at uminom naman ako pagkatapos ay ibinalik sa kanya. Thanks. Tipid akong ngumiti at tumango habang inaabot ito sa kanya pabalik. Let's go. Biglang sabi niya kaya nagtaka ako at tinanong siya. Saan? Tanong ko. Sa inyo. Para hindi ka na mapagod at magpapakilala na ako kay future mother-in-law. Natulala ako sa sinabi niya. Umisi naman siya at ini-start ang makina ng kotse. What? Kunot noo kong tanong at tinitigan ko lang ang kanyang nakangising gwapong mukha. Binuksan ko din ang bintana ng sasakyan para makalaghap ako ng hangin. Anong what? Umisi siya at bumaling sa akin. Mother-in-law ka dyan, kalokohan mo talaga sino. Sikmat ko sa kanya pero nanatili lang siyang nakatingin sa daan at miminsang susulyap lang sa akin ng saglit. What's wrong? Mother-in-law ko naman talaga si tita eh. Cool niyang sabi at nakita ko ang pagtapik niya sa manibela habang nagmamaneho. Ang kamay naman niya ay tinantanggal ang unang buttons ng uniforme at pinasadahan pa ng kamay ang magulong buhok. Nag-iwas na lang ako ng tingin dahil sa pinagnanasaan ko na naman siya. You know what I mean, Lance? Sagot ko.
Puro naman kasi siya kalokohan, pa-mother-mother-in-law pang nalalaman. Cedric. He answered out of nowhere and that's when I look at him again, questioning what he's saying. Anong Cedric? I pursed my lips. I want you to call me Cedric. Malamig niyang sabi pero nakaguhit ang ngiti sa labi. At bakit? Aber. Tinaasan ko siya ng kilay. Cause you're special. I only allow at least if you to call me using that name. Natameme akong bigla at napatanong sa sarili ko. I'm special. Really? As Ken feel the cheeks flushing on what he said, may kung ano sa tiyan ko ang gustong magwala at nakakabaliw ang pakiramdam na to. Cute talaga nito. Umiti siya at pinisil ang pisngi ko kaya hinampas ko ang kamay niya at parang tanga lang at halakhak siya ng halakhak habang nagdadrive. Bakit di ka tinatawag na Cedric ng kapatid mo? Takang tanong ko, sabi niya mga special lang sa kanya Malamang special sa kanya ang kapatid niya, kaya nagtataka ako kung bakit hindi naman Cedric ang tawag sa kanya nito. Ayun? Sus, huwag mong intindihin yun. Kaartehan nun kesyo ang corny ko daw. Kaya yun, Lance pa rin tawag sa akin. Tumango ako pero naalala ko na naman balak niya, kaya agad akong nagsalita. Iwag tayo sa bahay. Nangunot naman ang noo niya at napalingon sa akin. Anong gain Makikita ka ni Mama. Frustrated kong sabi pero minisihan niya lang ako at inilingan. That's the purpose, sweetie. To meet my future mother-in-law. Hinampas ko siya ng hawak kong bag kaya napangiwi siya at hinawakan ang nasaktang braso. Kiethe. Brutal talaga ng girlfriend ko. Mumiti siya at hindi ko din alam saan galing ang ngiti ko sa labi ngayon. Mom! Saway ko kay Mama nang walang pasabing inabot ang photo album ko noong bata pa ako kay Lance, ang Cedric na tuwang-tuwa na kinuha ito. Shit! Not that! Ma! Iwag yan! Saway ko may Mama habang patuloy silang nagtatawa ni Cedric sa picture ko na naliligo at nakaupo sa balde ng tubig. Napasimangot ako nang humagalpak ng tawa si Cedric at sumulyap sa akin. Huwag kang magulo anak at nagbabunding kami ng boyfriend mo. Saway sa akin ni Mama sa pag-alma ko at dinamayan ulit ang huli. Napairap na lang ako sa kawalan at napagdesisyunang umakyat na lang sa kwarto para magbihis. Hindi ko na napigilan si Lance na pumasok sa bahay namin. Tinutulak ko pa nga siya sa sasakyan niya pabalik pero hindi niya ako hinayaan at siya pa mismo ang nagdoorbell at sinalubong ng beso ang mama ko. What the heck, diba? Gulat ang mama ko nang nagpakilala si Cedric at hindi makapaniwalang tinignan ako pero nang hindi ako umalma ay unti-unting lumaki ang ngisi niya at hindi ko na nasaway nang hinahin niya papasok si Cedric papasok at inilabas ang mga album ko na nasa loob. Pasiguro ng bowl ng galing. Napagdesisyonan kong mag-plain white shirt na lang at maikling shorts. Nagbuna rin ako ng buhok ko at tinanggal ang glasses ko. Nasa bahay lang naman ako kaya walang problema kung hindi ako nakasalamin. Tahimik akong bumaba at agad na nagpanting ang tenga ko sa nang marinig ang topic nila. Hijo, kailan mo niligawan ang anak ko? Takang tanong ni Mama habang hindi nawawala ang ngisi sa mukha. Ngumisi ang babaero at sumagot. Naku tita, hindi ako unang nag-confess. Siya yung una, nagulat nga ako nun pero syempre gusto ko po ang anak nyo kaya ko niligawan at walang sweat na napasagot. Syempre sa gwapo ko ba namang ito, tita? Halos mabulunan ako sa sariling laway at liparin sa hangin sa mayabang na kwento ng walang hiya at napahalakhak si Mama ng sobra. Yung tipong napapahawak na siya ng tiyan at hinampas pa ang braso ni Cedric sa tuwa. I like you, Hijo. Basta ba alagaan mo anak ko Tumango si Cedric at kaagad na nagseryosong tumingin kay Mama. Of course, tita, I will. Seryoso niyang sabi at kaagad kong naramdaman ang biglang pagtibok ng puso ko kaya napahawak ako sa dibdib at nakagat ang labi. No, not now. Kaagad akong tumikim para mawala ang kakaibang nararamdaman at napalingon sila sa akin at naputol sa pag-uusap. O anak, nandyan ka na pala. Mumiti siya at ikinumpas ang kamay. Halika't tabihan mo ang boyfriend mo at maghahanda ako merienda. Tumango ako at nailang man ay kaagad akong tumalima at tumabi kay Cedric.
Hinintay kong makaalis ang mama at noong tuluyang makaalis, ay kaagad kong sinunggaban ang pagkakataon na hilahin ang tenga ni Cedric at piningot ng sobra at kaagad siyang napahiya roon. Aaray! Shit! Let go, Chloe! Naaasar niyang sabi na pilit na tinatanggal ang kamay ko, pero hindi ko siya hinayaan. Hinila ko pa ang liig niya at bahagya siyang sinakal ng pabiro. Anong sinabi mo kay mama? Naiinis kong sabi sa kanya at binatukan ko muna siya ng mahina at pinakawalan. Ah, wala naman. Sinabi ko lang sa mama mo na gwapo ako. Nakahawak sa batok pero proud niyang sabi kaya binatukan ko ulit siya. Fuck! Aray ko naman. Brutal talaga neto. Inirapan ko siya at humalukip-kip na lang at hindi na nagsalita pero sumiksik siya sa akin sa may gilid ng sofa at nagulat ako nang paakbay niya akong tinabihan. Alam kong narinig mo yung kwento ko. Ngumisi siya at sinilip ang mukha ko. Astig no? Grabe nakakakilig love story natin no? Tumingin siya akin at parang baklang tumitili-tili pero di ako nagpahalatang natutuwa ako at nakukutian sa ginagawa niya kaya tinanggal ko na lang ang kamay niya sa balikat ko. Parang bakla. Nangingisi kong sagot at noong nawala ang ngiti sa labi niya ay bumungis-ngis ako. Sinong bakla? Ako. Gusto mo tirisay natin? Ano, baka bukas niyan may apo na si mother-in-law. Mayabang niyang sabi at kaagad kong naramdaman ang mainit na umaakyat sa pisngi ko at napaiwas kaagad ng tingin. Gosh! Bunganga ng buwiset na to. Nakakainis? Joke lang. Mahina kong bawi sa sinabi ko sa kanya at umayos ng pagkakaupo sa sofa. Mahina siyang tumawa at inakbayan ako. Joke lang din, pero pwede rin nating totohanin. Ano Tara? Bumalik ang sigla sa mata niya at minisyan ako at yun na lang ang paglabas ng kusina ni mama habang may dalang tray ng cake at juice. Anak, Beve don't you invite Lance bukas? Biglang tura ni mama habang kumakain kami ng hapunan sa hapag. Nangunot naman kaagad ang noo ko at bumaling sa kanya. Inilapag ko ang kutsara sa plato bago bumaling at nagsalita. Ha? Ano pong meron bukas at I-invite ko si Cedric? Tanong ko pero bago pa man ako masagot ng mama ko ay nagsalita si ate. Cedric? You're calling him Cedric? Bakas ang gulat sa mukha niya habang nagtatanong at nagtatakaman ay tumango ako at napakagatlabi. Bakit ate? Tanong ko pabalik pero napaiwas siya ng tingin ang tanungin ko siya na mas lalong ipinagtaka ko. Wala naman, I was just asking. Napatango na lang ako at bumaling kay mama para antayin ang sagot niya sa tanong ko. Anong meron bukas, ma? Pagbabalik tanong ko sa kanya at nakita kong ngumiti ng pagkalaki-laki si mama bago sumagot sa akin. Her eyes danced with happiness at halatang excited siya sa sasabihin at maging ako ay na-exciting bigla. Your dad will be going home. Napaawang ang labi ko at saglit na natulala at napatingin kay ate na nakangiti lang sa akin at kay mama. Marahil siguro ay alam na niya na uwi si Papa. A heart jump with happiness at napatayo ako at lumapit kay Mama. Hinila ko ang isang bakanting upuan na dapat sana ay para kay Kuya Jules at lumapit sa tabi niya. Ma, seryoso. Nang tumango si Mama ay yun na lang ang paglaki ng ngiti ko at napapalakpak akong bigla. Oh my God. Yes. Finally. I miss Dad. I chanted happily at tumayo sa upuan ko para yakapin si Mama. Finally, yes, Dad will be home after 2 years of being far from us. Kinailangan niya kasing magstay sa ibang bansa para may ayos ang kumpanya na palugi na ipinamana sa kanya ng lolo at lola kong yumao na. He's the only man in their family kaya sa kanya ipinamana ang kumpanya but unfortunately, nalubog ito sa utang noong yumao ang huli at kinailangan to ng focus ng papa ko. We seldom visit him there dahil nga sa masyadong busy at may pasok pa ako. It's last year in college at tuwing bakasyon lang namin siyang nabibisita, kaya miss na miss ko na siya. Mas close ko kasi kung tutuusin ang papa ko kaysa sa mama ko. We're like best of friends. Alam ni papa ang crush ko noong elementary ako hanggang high school. Tumulong ako sa paglilinis ng pinagkainan at nang matapos ang gawain, ay kaagad akong dumiretso sa kwarto at kinuha ang phone bago hanapin ang numero ni Cedric para tawagan. Sa unang pagring ng telepono ay hindi to sumagot and it actually takes 3 more rings for him to answer.
Bakit ang tagal sagutin? Hello? Kaagad kong napigil ang hininga ko nang marinig ang paos niyang boses sa kabilang linya. Parang biglang nangatog ang sistema at kulang na lang ay mabagsak ko ang telepono sa hawak ko. Hello? Nautal man ay pinakalma ko ang sarili. Pakiramdam ko ay biglang namawis ang palad at ang noo ko at sumandal ako sa headboard ng kama habang inaantay ko ang sagot niya. I was just hoping na sana ay hindi niya napansin ang pagkautal sa boses ko. This is the very first time that I will call him. Oh, hi sweetie. Good evening. Malamyos niyang sabi sa kabilang linya na halatang bago pa lang siyang gising. I shiver with the thought. Damn, and so. Ano ngayon kung bagong gising siya? Shit, I am not supposed to feel this way. Sweetie. You alright? Biglang sabi niya nang hindi ako kaagad nakasagot. I'm good. Ayos lang ako, ayos lang. I composed myself, especially in the voice bago tumikim. Oliver, you call. Need anything? Narinig ko ang paghikab niya sa kabilang linya na patunay na nagising ko siya kaya napangiti ako. So it explains why it takes some quiet time answering these calls. Sorry, naistorbo kita. Kinagat ko ang labi ko habang nag-aantay ng sagot niya, sumulyap pa ako sa kisame at dumaos-dos ng higa sa kama. Not really but kiss will do. Narinig ko ang pagngisi niya sa kabilang linya at kaagad kong nahigit ang hininga at siguradong nangangamatis na ang mukha ko. Mahina akong napamura at napabalikwas ng bangon. Ano bang, he cut me off. Kidding, kinabahan ka no. Humalakhak siya na kinainis ko. Marahas akong bumuntong hininga. Buisit ka talaga no. Naasar kong sabi sa kalokohan niya. Kiekhe. Stop the curses sweetie, pero pwede naman nating totohanin. Ano? Punta na ba ako dyan? Pang-aasar pa niya bago sumipol sa telepono. Shut up! You moron! Mas lumakas ang halakhak niya mula sa kabilang linya at narinig ko ang pagtunog ng kama nito nang tumayo siya. So sorry. Humalaklak siya. Alibi you call, Giza the way? Wala. I shouted bago pinatay ang tawag at itinapon sa paahan ko. Narinig ko pa ang pagring noon pero hindi ko pinansin at nagtalukbong na lang ng kumot. Nakakainis. Napakabastos talaga ng babaerong iyon.